Hello mga bossing, nandito tayo sa rooftop ngayon para maglagay po tayo ng maglalagay po ako ng abang na para sa electrical dito sa steel deck. Ayan po, at bukas po kasi ito bubuhusan na namin eh. Ayan po, bali ano lang po ito, bali 4 na ilaw lang po ito, bali 4 po ito sa baba. Ayan po, maglalagyan ko. Ayan. May abang na po ako dito. Ito guys, so explain ko sa inyo. Ito guys, para to sa sa aircon. Saka ito yung abang sa mga gagawin na split type kasi yung gagamitin dito eh. Bali dito lulusot yung mga. Ito naman guys, ito yung power supply ng ilaw ito. Pupunta dun sa breaker sa baba. Tapos ito naman po, itong isa para po sa 3-way switch. Para doon po yung sa hagdan. Dito po tatama yung ilaw niya. Bali umikot lang po siya rito. Yan, yan. Kailangan po ng hagdan ng tatama. Yan. May hagdan din po kasi rito eh. Yung hagdan din na bakal. Ito yung sa power niya. Tapos ayan. Diretso na po yan doon. Papuntang power. Tapos ito po, para sa switch po ito. Sa switch ng kwarto. Ayan po. Sa switch yan. Tapos ito naman, yung papunta po sa kabilang kwarto yan. Kasi mabuhos pa yan doon sa may dulo eh. Nakaabang na po yan doon. Papasok papunta po rito yan ng power niya. Ayan. Tapos ito naman po nasa dulo na ito. Ito nasa dulo na ito. Maglalagay po ako ng mga ilaw po rito sa bawat kanto ng poste. Ayan po. Maglalagay po ako dito ng junction box. Bali din lang po ako magkukunik-kunik
papunta po doon sa mga poste. Bali, 4 na poste po yan. Bali, dito na ako makukunik. Lalagyan ko po ng dancing box yan. Yan. Pinaka-rooftop lang po ito, rooftop. Yan, mga box na yan. Ilaw po ng kwarto yan. Itong ginawa namin guys, itong slab na ito, bali, sinabi na po namin ng buhos dito ng biga. Yung paglagay po namin ng steel deck, sabi na po yung buhos ng biga saka itong slab. Kasi yung ibang nakikita ko nauna pong buhusan ng ang biga Binubuhusan po muna po nila ito na hanggang dito Tapos magkita na sila ng 4 Pero sa tekniko po mas matibay po siguro kung sabay na po ang buhos ng slab at saka yung biga. Yan po ang tamang magandang paraan. Sigurado pong matibay yan. Saka hindi na po kailangan na i-screw pa dito yan o i-welding. Hindi na po kailangan i-welding yan kasi ang kapit po nito nasa 2 pulgada po ito Dito po sa ilalim 2 pulgada po yan nakasabit po yan sa buhos. Kaya pag nabuhusan po yan, ito, dikit na dikit po ito sa buhos. At saka yung ilalim nito may mga takip na po yan. Yan, yung ilalim nito may takip yan. Kaya ganyan po ang technique ang ginawa namin. Yan. Yung ibang nakikita ko nauna pong buhusan yung biga para sa akin po i-screw nyo, i-welding nyo yung sedlik nyo mas maganda pa rin po kung sabay-sabay na buhusan slab at saka yung biga para isang timplahan lang po yan lahat. Kasi kung mauna po yung nyan yung biga nyan bago ipapatong to rin po parang yung sa dugtungan po niya para magkakaroon po siya ng crack. Hindi po katulad ng sabay po lahat yan, slab sa kabiga, nabuhusan, mas matibay po yan. Yan, ganyan lang po ang ginawa ko. Tali, iba-iba naman po tayo ng ng pamamaraan sa paggawa ng steel deck Pero sa akin po, ganito po ang ginawa ko. Ayan. Maliit na naman po ito. Bali, 4x4 lang po ang laki nito. 4 meters by 4 meters lang po. Pagdado ito. Ayan. Bali ito lang muna po ang bubuhusan namin kasi dito may hagdan po din sa dulo na yan. Bali dito po ang hagdan yan. Yung hagdan po din sa ibaba, ayan, natapos na po yan. Ayan, katapos ko lang pong ginawa yan. Yan. Subukan nyo rin po ito guys. Itong pagbuhos po na sabay ang slab. Kahit na hindi na po ni-weldingin yung mga dugtungan, katulad po ito, yung nakikita ko po, yung welding po ito, hindi na po yan weldingin. Kasi doon po sa first floor ganyan po ang ginawa namin. Hindi na po kami nag-welding at saka isinabay po rin namin sa sa biga, yung buhos. Isang buhusan lang. Kaya napakatibay na po yan. Kasi ang kasi semento, pag natuyo na yan, at papatungan uli ng panibagong buhos, parang hindi na po matibay, parang hindi na po kakapit yun kasi konting uga lang mag-aangatan na yung lalo na pagka yung duduktungan maraming mga dumi o mga alikabok, pero wala din pong kapit yan. Yan lang po ang masasuggest ko sa inyo mga bossing, yung mga gumagawa po ng slab na may steel deck. Sa akin lang po ito Para sa akin po, mas maganda po sabay ang steel deck na buhusan sa biga. Yan po ang matibay na paraan. At hindi po doble trabaho yan. Kasi kung bubuhusan nyo lang po ang biga nan, tapos sabay steel deck nyo, wala rin, doble trabaho po. Hindi katulad po ito. Isang trabaho lang po yan. Pagporma ng biga, pagpatong itong steel deck, tapos nalagyan na ng bakal, ito, sigurado na. Sabay-sabay po matutuyo yan. At saka ang buhos po namin dito, hindi lang po 4 yan. 5 po ang buhos namin dito. Ayan.
Ayan. Ganyan lang po yung lagay namin ng bakal. Puro D12 po ang ginamit namin dyan. Ayan. Ganyan lang. Bali, 20-20 lang po ang ginawa namin na pagitan dyan. Ayan. Pero sa mga biga po, may mga ano rin yan. Katulad sa poste na yan, ano. Ang ginamit po namin bakal dito, yung 16mm po yan para sa mga poste. At bukas po makikita nyo na bubusan na po namin to. Sige po guys, mga bossing. Maraming salamat po sa panonood po nitong video. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe po sa channel ko, paki-subscribe naman po. Saka paki-pindot na rin po yung notification bell. Para po bawat gawa ko po ng video, lagi po kayong nakasubaybay o updated po kayo lagi. At pasensya na po at ngayon lang po ulit ako gumawa ng video. Kasi ngayon lang po nagkaroon ng project eh. And dito lang po ito sa Quezon City, itong project namin nito. Katatapos ko nga lang po gawin yung hagdan eh. I-ano ko rin po ito sa inyo. I-upload ko rin po yung ginawa kong hagdan. Para po sa inyo. Ayan po, maraming salamat po at sana po huwag niyo pong kalimutan i-like at yun nga, ulitin ko na lang po na paki-subscribe naman po yung aking channel. Sige po, hanggang sa susunod po muli. Bye-bye.